Alam niyo ba yung Katipunan? Nalaman ko nakalimutan ko na eh. KKK. Kampanya pa ba yun? Hindi sa revolutionary. Opo. Ito yan sa ano ng history yun. Alam mo yung katapaka, kalusugan, kalimisa. Ano? Anak na. Sa kayo, sa Katipunan? Opo! Kahit naman nila tataas-taas ang Noong ika-30 ng Nobyembre taong 1863, ipinanak si Andres Bonifacio E. de Castro sa Tondo, Maynila. Si Bonifacio ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit napakatalino pa rin niya. Nagbasa siya ng mga nobela at libro tungkol sa French Revolution, politika, batas at relihiyon. Natutunan na kinikilala nating ama ng demokrasya ang tungkol sa karapatang pantao at ang kahalagahan ng kasarinlan at kalayaan sa sariling pagsisikap. Isang siglo at 20 taon na ang nakalipas nang itinatag ni Lagat Andres Bonifacio E. de Castro ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan noong ika-7 ng Hulyo taong 1872. Ang pagpupulong tungo sa pagiging revolusyonaryo ay naganap sa Azcaraga Street na ngayon ay tinatawag na Claro Emerecto Avenue malapit sa Ilocano Street sa Tondo, Maynila. Ang naturang datos ay ayon sa tala ni Jose Dizon at Dr. Pio Valenzuela. Ngunit ayon sa katipunerong si Ladislao Diwa, ang katipunan ay tinatag noong gabi ng ika-6 ng Hulyo taong 1872, kinagabihan ng dakipin si Dr. Jose P. Rizal. Merong 3 layunin ang KKK. Ang unang layunin ay pampulitikang aspeto na kung saan ninais ng grupo na palayan ang bansang Pilipinas mula sa mananakop na bansang Espanya. Ang pagpapakita ng respeto sa kapwa, pagpapresenta ng malinis ang sarili at ang pagkakaroon ng magandang asal ay kabilang sa ikalawang layunin ng KKK na tumulong sa moralidad ng mga Pilipino. At ang huli at ikatlong layunin ay tumutukoy sa laging pagtulong ng mga taong nangangailangan at pinahihirapan at magsilbing tulong sa mga kasamahang nasalanta at nasaktan. Nahati sa dalawa ang katipunan, ang magdiwang na pinungunuan ni General Mariano Alvarez at ang Magdalo na pinungunuan naman ni Baldomero Aguinaldo. At Tajeras, Cavite, natalo ni Emilio Aguinaldo sa Andres Bonifacio sa posisyon ng pagkapangulo ng revolusyon. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng magkabilang panig at pilit pinapatunayan ni Bonifacio na walang halaga ang botohan na naganap. Kalaunan ay pinakulong si Bonifacio sa pangunguna ni Aguinaldo at siya ay pinapatay. Ang pagkamatay ni Andres Bonifacio ang naging hudyat ng pagtatapos ng katipunan. No, walang katulad ang katipunan sa kasulukuyang panahon. Kasi una, ano ba ang pinaglalaban ng mga katipunero? 'Di ba? Ito yung kalayaan ng inang bayan sa kamay ng mga Espanyol. No, at upang itatag ang isang nagkakaisang bansa na nakabatay sa pagtutulungan at pagkakapatay-pantay ng mga Pilipino. May mga nakita silang mga inequalities, hindi ba? So, syempre, hindi pagkakapantay-pantay, hindi ba, sa trato, hindi ba, ng mga Spaniards or ng mga Kastila, nung sila yung parang nag-govern dito sa Pilipinas. Okay, so, syempre, kapag yung mga nakikita ko mga hindi pagkakapantay-pantay, mga bagay na hindi tama, okay, so, syempre, gagawin mo na paraan para kahit pa paano, at the very least, matry mo na maayos ito. Okay, so, di ba, ano ba yung basic na hindi pagkakapantay-pantay, hindi ba? So, sa pagtatrabaho, hindi ba? So, sa access to education, di ba? So, alam mo yun, so, yung mga tao na yan, kung sino man sila ng mga nagtatag niyan, sila Bonifacio and the rest, okay, so, siguro nakita nila na parang kung sino pa yung kikilos, hindi, kung wala pang kikilos, hindi ba? So, syempre, dapat sila. Okay. Naniniwala pa rin ako, personal ako naniniwala na nananalantay pa rin sa dugo ng mga Pilipino ang dugong mandirigma. Na makikita natin ito sa mga pangyayari sa ating kasaysayan. At kung susubukin muling agawin ang ating lupang tinubuan, well, I think we're still ready, no? To fight for it. No? Example niyan yung sa pinag-aagawang yung panatag, no? Show, yung sa Scarborough Show. Well, makita nyo doon, talagang pinaglalaban natin kasi atin yon, teritoryo natin yon. No? At handa tayong makipaglaban dyan. Pero, syempre, sa ibang paraan, no? sa isang diplomatic way nga.
Na-inspire ako sa KKK. Okay, feeling ko naman na-appreciate ko talaga yung mga magandang ibinigay niya sa ating bansa. And sana ay, di ba, ma-appreciate din ng mga students ngayon, di ba, ng kasaysayan, ng History 1, yung mga magandang naidulot nito. Okay, ano ba yung mga magandang naidulot nito? Yung realization na meron kang magagawa. Hindi ba? Kasi parang ang nangyari nun, di ba, yan sila Bonifacio, hindi sila ganun kayaman, hindi ba, hindi naman sila nakapagtapos ng pag-aaral, pero nakita nila yung relevance na kapag nagsasama-sama yung mga tao, hindi ba, meron silang magagawa para ma-change yung society na tingin nila ay hindi pantay-pantay ang pagtingin sa lahat. Okay, so, alam mo yon, so sana, hindi ba, from that experience or from the knowledge na may mga ganyang nangyari in the past, parang yun nga, ma-awaken din yung mga minds natin, di ba, ma-realize natin na if there's something na nakikita natin in our society na hindi tama, or kahit nga hindi sa society, kahit sa mga nangyayari, di ba, society naman ang UP, di ba, mga nangyayari dito sa loob ng pamantasan, meron kang pwedeng magawa in your own little way. Hindi ba, nung araw, napakahirap pa ng communication, hindi ba, wala naman mga text noon, hindi ba, wala naman mga cellphone noon, Facebook noon, pero this time, social media is a very, very powerful tool, hindi ba? Para makapag-change ng mga inequalities or mga hindi magandang bagay sa lipunan, hindi ba? Yung simpleng pagkausap sa isang tao tungkol sa isang issue na malapit sa'yo, hindi ba? Parang isa na rin siyang form ng activism, hindi ba? Na pinakita ng mga katipunero nung araw, hindi ba? So, alam mo yun, yung pagiging aware sa mga issues, yung pagpapagulat sa ibang mga tao, hindi ba, sa mga issues na to, hindi ba? So, these are things na feeling ko, hindi ba, ginawa ng mga katipunero at sana, hindi ba, hanggang sa ngayon, ma-inculcate natin, di ba, ma-imbibe sa atin bilang mga Pilipino.